Ganda ng looks, no? Front fender. So, na-extend siya. Ayan, kita nyo. Ang layo na ng inabot. 4 na tornilyo yung kinabit natin. Bali, ang una natin binaklas, yung nasa shock. Ayan. Tanggalin nyo muna yung parehas na yan. So, alanganin sa isang pamihit natin, kaya ginamitan natin ng wrench na yan. Tawag yan, T-wrench ba yan? Bumili din kayo niyan kasi kakailangan niyo yan. May 10, 12, saka 8. Tapos kabilang side naman. Kabilang side gano'n lang din. Tatanggalin nyo lang din. Dali lang naman tanggalin yan eh. Kung natanggal nyo na, alisin nyo lang yung nakakapit. May dalawang nakakapit yan sa parehas eh. So ayan, tatanggalin nyo lang yan. Ingatan nyo lang. Tapos sa kabilang side, ganun din, ingatan nyo lang din. Kasi yung handle ng hose ng papunta sa brake, hinahawakan niya. Yung sa kabilang side naman, yung speedometer. So yan, linisin muna natin. Madumi pa siya. After linis, ito na. Binutasan. Bali 4 na butas. Tsaka tinornilyo. Kapag bibili kayo niyan, meron ng kasamang 4 na tornilyo yan. Parang may spare din kung ano. Pero, kailangan higpitan nyo mabuti. Para hindi matatanggal. Kung di ka naman osing masyado, pwede na yan. Pero kung osi ka, pwede mo panlihain para hindi masyadong kita yung pinagbutasan mo. Bali yan ay kakapit na natin. So ingat-ingat lang para hindi magasgas yung pairings natin, lalo na sa puti, ivory white. Kasi pag yan ay nagasgas, kitang kita yung pagkagasgas nya. Kaya ingat-ingat lang. Pasensya na kayo guys, medyo madilim kasi gabi ko siya kinabit. Gagamitin natin kasi kinabukasan. After makabit, lagay na ulit natin yung di ko alam kung itawag dyan eh. Basta yung nag-handle sa handle or support dun sa speedometer. Para pag liligo kayo, hindi siya sasayad sa rim ng motor, ng gulong. Ingatan nyo lang ulit yung pagbabalik. Dali na may kabit yan, na natin to worry naman. So syempre, pag-iingat pa din. After nyan, yung kabilang side naman, ganun lang din. Nga pala, kapag ilalagay nyo niyan, paghihigpitan nyo na, make sure yung fender na ikakabit nyo, angat nyo ng konti
para lang magkaroon ng space, konting space. Kasi ako inangat ko eh. Pwede naman hindi na iangat kung ano yung default. Shoot na yon. Pero ako kasi inangat ko lang ng konti. So, kapag hindi pa pumapasok yung tornilyo, alug-alugin nyo lang para ma-shoot. Kabilang side naman, ganun lang din. Ayusin nyo lang yung nag-handle dyan. Merong maliit na metal dyan. Oops, sorry. Buhok nga nakita. Higihigpitan na. Ganun lang din pag ayaw ma-shoot, alugin nyo lang ng konti. Available pala yung front fender natin siya sa sa orange basket, sa blue basket, tsaka sa black basket. So kung ano yung basket na yan, alam nyo na yan. Shopee, TikTok, Lazada, meron yan available. Lalagay din natin sa description sa baba kung saan mabibili. I-comment din natin kung saan mabibili. Ingat-ingat lang para di magasgas. Sa paghihigpit naman, kapag alam niyo nang mahigpit para hindi mabasag, okay na yun. Pero ako kasi hindi ko nalagyan ng ng Loctite Blue. Kung alam niyo yun, Loctite Blue. Para may kapit pa rin. Hindi siya basta-basta luluwag. So, lalagyan natin yan Loctite Blue after ilang weeks para makapit na makapit talaga at hindi malaglag at matanggal ng tornilyo. Yan, pag alam nyo nang mahigpit na, okay na yun. Kabilang side. Ganun lang din. Pag alam nyo nang mahigpit, okay na yun. Yan, tapos na. O, diba? Wala na. Goodbye na ang tubig. See you.